Naging yung have a tie break, have a cute cat. Nag- Nag- Alam mo, masaya ako na benta yun sa'yo Kasi nung sinabi ko yung joke, parang pakiramdam ko, medyo Hindi, nakita ko kasi siya sakto. okay. Tapos akala ko parang nakasulat talaga siya. Pero apparently hindi. It was a very creative idea. Salamat. Diba? Maraming salamat sa iyong suporta, Brigida. Walang anuman. At welcome po sa ating game number 2. Again, sinabi na nga ni Brigida, sinabi ng panel, nakita niyo sa draft, yung dalawang kapunan. Kung makakakuha ng isang puntos dito ang Team Spirit, Yep. hindi pa sigurado na secured yung Liquid Echo sa knockout stages. Yes. Kaya kung ikaw ang Liquid Echo, syempre gugustuhin mo na rin ma-secure ang iyong pwesto at ang iyong pagkakapasok doon sa ating magiging knockout stage. Pero yun yung interesting no? Kapag naman yung top 2 natin yung magpapantay, kailangan na natin makita yung magiging seeding. Pero dito na muna tayo sa gitna dahil napa-flicker out agad ni Carteezy, si Sunset Lover. Grabe ka, Carl. Nung nakita niya yung Vexana, ginamit niya kaagad yung Last Insanity. Para lang maka-force ng reaction. Good call yun kasi na-force nga yung flicker. At yun na nga dahil walang flicker. Si Sunset Lover. Nahuli siya doon ni JP. Ginamit yung sarili niyang flicker plus combo ng Edith. Alam naman natin gaano kahalaga na makuha mo agad yung level 4 mo prior to the turtle, lalo kung isa ka sa mid laners dito sa labang ito. Kaya maiintindihan mo bakit parang ayaw pakawalan ni Sunset Lover yung wave. Gusto na muna niya at least i-clear but then nag-pose yun ng threat. Dahil nga nagkaroon ng mabilisang access sa kanyang Liquid Echo at dahil low siya ay di naman sila kukulangin sa pang-finish off. Katulad na lamang niyan. Tignan mo naman ang dalawang gold laners natin. Maglalike pounce na pa rito si Benny Cutie kasi mukhang inuunti-unti siya ni Nico dun kamuntikan na. Hindi siya nag-like and pounce kasi alam niya kung nagmali yung timing, madadala siya sa ilalim ng tore. Ay! Pero yung initiation, final slot ni Kid Bomba, ginamit yung flicker pero si Carteezy pa rin makakuha ng turtle. Ginamit na rin yung last insanity. Kid Bomba goes down. Dalawang miyembro na huli ng Team Spirit. Nagulat din ako doon pero ito naman nakapag-like and pounce si Benny Cutie. Yun pala yung hinihintay. 4 early kills para sa Liquid Echo. Hihintay niya na kita yung BMI. Hindi pa pwedeng magla-like and pounce siya ng nalayo or nasa tore at ngayon doon sa nakita nating turtle pit. Napakaganda rin nung naging execution dito ng isang namang maagang last insanity ng Carteezy. Ito yung nagiging, kumbaga pang playmaking pa nila na isa. Yung kapag nagla-last insanity na rito si Carteezy, hindi siya yung maghihintay lang na tipo ng jungler sa magiging setup ni JP. Kaya niya kasing gumawa ng, kumbaga sarili niyang play gamit yung hero na to Killer setup. Nasakitan mo naman dito yung export. Nagsiset up siya ng immortality pickup para sa sarili niya. Yun yung kaibahan ng jungle na export. Pinaprioritize yung immortality, di ba? Yeah. Kapag ikaw yung kinakailangang mas maging taga-harap, magiging taga-sunog talaga dun sa mga engage na members ng Team Spirit. Grabe nakakap... Full combo. Hiko. Buhay pa ba daw? JP, tayong mahuli dito sa... Wow! Wait naman ng One Fury. Carteezy, gagamitin yung Last Insanity. Ito na rin si Sanji. Sa lalim ng Torre, Last Insanity. Sanji, ginamit yung Flicker. Flash yung One Fury. As a Valentina, Sanford, pumasok sa lalim ng Torre. What a play by Liquid Echo. Pero si Sanford, tinatamaan yung, or kinukuha yung tama ng Torre para si Benny Cutie makakapasok with the kill. Double kill para sa Roger. First of all, alam mong hindi kinakailangang mag-hesitate doon ng Liquid Echo kahit na parang kung tayo lang ang tatanungin, sobrang kinomit nila yung laban na yun. Kahit kung titingnan mo rito, ay halos hindi naman gaano ka-low pa yung mga members ng Team Spirit para sobrang i-full on commit at i-juggle agad yung turret shots dito sa top lane. But to think na nandito rin si Sanford at umabot siya dun sa top lane all the way mula sa XP lane, hindi na rin naman nagdalawang isip ang Liquid Echo na talagang ipagpatuloy yung team fight na yun. But this time, meron na naman yata tayong pwedeng abangan sa Turtle. Maganda-ganda ang pagkakaporma rito ng Liquid Echo once again. Samantalang Team Spirit, apat-apat, medyo nakita na ng Liquid Echo. Kid Bomba makahuli dito pero yung nakap galing sa Eternal Guard maganda para sa Team Spirit. Pero si Sanford! Na-zone out na naman yung backline ng Team Spirit. Sawa makahuli. Kid Bomba trying to get away at Liquid Echo. Ganun na ganun lang. Zinone out yung Team Spirit para
yung second turtle ng laro mapupunta sa kanila. Nakita ng Liquid Echo. Yung apat nandito, so they knew how to deal and answer kung ano man or sino pa lang yung mauuna. At si Kid Bomba rito ay medyo nag-aalangan. Final slash ay hindi umabot kay Sanford na tila ba parang sinayawan lang doon si Kid Bomba. At napipilitang mag-ingat ng sobra ngayon ang Team Spirit sa nakikita nating galawan ng Liquid Echo. Ito, 5 minutes pa lang, nagiging Liquid Stampede na naman sila. Bumibilis-bilis. Hindi katulad ng game number 1, no? Game number 1, dahan-dahan eh. Yung Liquid Stampede, dig. Pero sige po, masayalaan ng Torre, 2 versus 1. Ganamit yung final slash. Mukhang mahuli siya dito. Ginagamit niya yung Torre para hindi siya ma-full commit ng Liquid Echo. At si Marl nang galing sa norte para tulungan si Kid Bomba. Sansan duo, medyo matagal yung stay nila doon, pero dito naman si JP mukhang mahuli ng tatlong miyembro ng Team Spirit. Si Benny Cutie nandyan naman, ginamit na yung flicker para makapagtakas si JP. Na-realize ko lang, kung hindi man natin masasabi yung yatig-itig gaano dahil wala masyadong nag-board, baka pwede sa Liquid Stampede. Pero speaking of JP, may Primal Rat pa siya. Mabubuhay pa yata, pero may retry. At nandiyan na si Sanford! Naligtas talaga dito si JP! Sanji, may ultimate ng Minoan Fury dito para si Marl mahuli! Si Marl naman yung konting nag-asim. JP again! What a play! Minaximize niya talaga yung konting buhay na kaya niya kunin. Oo hindi lang yung Primal Rat yun na timing. Oo. Maski yung paggamit ng flicker. So kung babalikan natin dito sa ating STC replay, ang mga naging kaganapang after makatakas na ni JP, mas nagpumabor lang sa Liquid Echo na talagang maghanap na ng mga laban since very malalim na talaga yung Team Spirit dito. Pero ang sasakit na, maski nung Primal Rat ni JP, tingnan mo naman yung buhay ni Hiko, talagang naging very low. Pero yung Team Spirit kahit na naliliquid stampede sila, lumalaban pa rin. Nakakakuha sila o pumipili sila ng tamang laban na kunin. Yung mga konting trade, yung tinatawag natin na skirmish, konting poke damage. At ngayon, Liquid Echo naman. Gusto nila, dito tayo sa taas. Solid North tayo. Pumasok naman sila dito. At si Zhao! Sanji pala yun! Yung Minoan Fury cosplay! Yung Minotaur cosplay pala nakakuha na magandang set! Si Hiko, blazing duet! At siya naman, yung nahuli! Shutdown! Galing kay Kid Bomba para doon sa Valentina. At si Kid Bomba sinusubukan niya. Pero talong miyembro ng Team Spirit ay nawala. Liquid Echo, Torre sa gitna ang minamata. Pinursu ni Kid Bomba ang trade, pero mas lamang pa rin ang Liquid Echo. Balikan natin yun sa mabilisang replay. Oo, cosplay lang yun ng Minotaur, hindi yun ang tunay. Pero yun yung mas naging impactful na nakikita natin. Nakaiwas din si Hiko doon sa Last Insanity, pero not for long dahil nandoon naman si Sanji. And dito yung sinasabi natin na pinursu talaga ni Kid Bomba yun. Alam mo siguro sa sarili mo na parang tricky na siya na gawin. Wala tayong nakita masyado, pero alam mo yun, alam mong tricky na yun What do you mean? All I saw was Carl Tizzy saying, I love you very much. Yes, that's From all. Philippines with love. Yes, that's what I saw too. Kaya tumawa dun si Sanji. Oo, yung tawa niya talaga sobrang mapagmahal mo na. Alam mo, Carl, gawin mo na kahit anong gusto mo gawin. You're the GOAT for a reason. Yes. Natamasa mo na yung titulong iyan for a reason. At maghanda ka na rin mamaya dahil makikita mo yan. Okay, Marl. Oy, pumunta ka agad sa backline. Medyo delikado siya doon. Si Sawa nag-set up pero para sa isa lang. Si Sanford naman makakapag-flicker para makatakas siya. Carl Tizzy, buhay pa yung Fraga armor niya. Ang sakit ng damage ni Sanji. Na final slash ni Sanji. The ultimate cosplayer. Kanina Minotaur yan. Ngayon naging Arlot. Mas maganda pa ata sa original. Sa kanya yung sobrang hindi ka sure kung talaga bang hindi ito yung original. Kasi yung pagkakagamit niya ay sobrang on point. At gusto ko lang din sabihin, karagdagang point, na nakipag-halos 1v1 si JP doon kay Hiko, nakasabay siya. Oo. Using the Primal Wrath. So, kahit nasabihin natin malaking threat si Hiko ngayon, pag nahanap siya ni JP, parang, kaya niya lang makipagsabayan din eh. Sige lang, ako nang bahala dito. Kaya na dyan. Liquid Echo in the zone.
Team Spirit on the brink of elimination. Kinalaban nila yung Stampede, Oh my the God. 5 Horsemen. At ito na ata ang Apocalypse Oh. ng pangarap ng Team Spirit. May Lord papunta sa taas. Si Carl nagtitipi habang ginagamit yung fire missiles. Ganun na kalala. Fire missiles! Fire missiles. Hindi. Oh my goodness tayo kasi maski si Sanji nag-re-recall na rin dito and alam mo na tuwa na excite rin ang Liquid Echo sa nagiging labang ito. Base pa lang sa player camps natin kanina, I mean. So ngayon, kasama nila ang Lord na nagmamarcha sa top lane at kinakailangan dumipensa ng Team Spirit. Final slash and full combo dito kay Sanford. Binuga na ang lahat para sa Pakito pero may response yung Liquid Echo. Si Conti din nasa likod. Last Insanity ba gagamitin niya? Nasa ilalim ng Torre pero hindi siya makakalapit dahil nakatakas yung mga miyembro ng Team Spirit. Si Marl! Ang nahuli ni Benny Cutie! Godlike for the Roger! Liquid Echo, 1-for-1 yung naging trade. Tingnan natin kung makakakuha sila ng Torre o hindi. Ito na yung paunti-unti na pag-convert na naman ng Liquid Echo. Kukuhain na rin nila yung second tier bottom lane turret dito ng Team Spirit at minimake sure na talagang sulit yung kanilang na-secure na Lord. Nakita natin yung magandang paghanap at engage dito ng Team Spirit and I think na nag-contribute yun ng malaki sa kung paano nila nagawa pa ring depensahan ng maigi yung incoming waves dito ng Liquid Echo. Pero kapag ka dumating sa punto na mahahanap at malilikuran na naman sila. Kanina, naging alanganin for a moment yun kasi may last insanity si Carl Tizzy na hindi naiwasan. Pero ito na, meron na namang laban sa baba. Mikado dito, grabe yung poke damage. Mikado si Benny Cutie naghihintay ng like and pounds pero hindi niya makikita yung magandang panahon para gawin yun. May passive pa yung Torre. Sa gitna ko, hindi ako nagpap lang ako, nawala na. Ay, 12 minutes, nawala na. Wala na. Oh no. Sakto-sakto pagkabanggit mo na wala na siya. Oo nga eh. Pumatak na tayo ng 12 minutes. Parang nahiya yung passive. Sila, hello, ayoko po. Hello, saglit lang po. Saglit lang po. Pero sakto naman din ay hindi naman nila sobrang pinapakawalan pa itong dalawang inhibitor turrets na meron sila. Oo. And for Liquid Echo also, they're not forcing na sobrang magbabad at mag-overextend. Mukhang ang gusto nilang maging next step talaga ay etong Lord na magsuspawn in just a bit na baka lumabas din sa ating entablado. Di mo sure. Oo. Pero eto na nga, sisimulan agad ng Liquid Echo at potentially i-burst down pa nga yata. Oo. Rush na lang yan. Mahirap na para sa Team Spirit mag-contest. Pero si Kid Momo, si Marl, si Sako nandito. Delikado dito po na pwesto. Baka makalapit dito si Marl. Pero si Carl Tizzy pa rin. Makukuha ng Lord. Last Insanity. Ginamit na rin ng ultimate ng Edith ni JP. And there goes the damage. And there goes Kid Momo. Sawo. Pumasok si Sanji. Yung Minoan Fury ni Sawo. Nakautira ng Team Spirit. Lumalaban pa rin. May laban pa rin ang mga representative ng ECA. Benny Curie with the damage. Pero si Hiko nakapag-free hit. JP at Carl Tizzy na lang may iwan. Last Insanity sa Claude. Yung damage ni Carl. Buhay yung X-Borg. Sobrang clutch! At gusto natin yun balikan panigurado at sama-sama na nating tignan yung pinaka-recent na mga naging kaganapan. Tignan mo rito si Hiko. Hindi na siya nag-BMI pabalik. Tinabihan niya na lang talaga si Carl Tizzy at minake sure niya na until the very end, attempt niya na i-take down doon yung jungler ng Liquid Echo. Pero napakakunat na pala din netong export na to. Hindi mo na siya basta-basta ma-take down and looking at the items, mas na ipapaliwanag sa atin nung kanyang item build kung bakit ganoon. Isipin mo, hindi lang nga kunat, bilis din ang pwede mong asahan dito sa X-Borg. Yep. And that brute force breastplate, the Oracle, the Immortality. Ang kunat doon ni Carl Tizzy, 1-0 and 10. Ang kaisa-isang miyembro ng Liquid Echo na hindi pa napitas ng Team Spirit. Pero baka nandun nga yung susi nila para manalo sa game number 2. Kung mahuli nila si Carl sa tamang oras para mahirapan sila sa Lord o baka para hindi nga makapaglaban sa Lord ang Liquid Echo. Nagiging ano na to, no? Nagiging malanobela na siya. Oh, Nagkakaroon na tayo ng mga kabanata para dito sa labang ito. Kasi nakikita natin, similar to the previous game, ito'y isa sa mga pinakamahabang nagiging laban natin actually for the group stage. And medyo unexpected yun.
considering na talagang recently maraming mga napapabilis na laban pero napupok na dito yung Firaga Armor Okay, Fraga Armor dito masasabog pero ginamit yung Last Insanity para makapaggawa ng espasyo. Makatakas siya, si Hiko pumasok. Ito na nga yung late game Claude. Ang sakit na ng damage ni Hiko. At nakita mo, nag-iba na iba na ang galaw ng Liquid Echo para hindi sila mahuli, para hindi sila makounteran. Kailangan nila mag-ingat kay Sawo na nakita na natin hinahawakan niya yung ultimate niya na matagal. Scartisi mahuli dito. Wala ata siya immortality. Final slash. Ginamit na rin. Firago Armor ang kunat ni Carl. Si Sanji sa bottom lane palado. Ito na yung paggamit ng Last Insanity. Sa backline, pumasok si Benny. Pero yung knock-up na naman ng Eternal Guard. Ang clutch. Sanji nandito. Hiko. Ginamit yung Blazing Duet. Carl Tisi palado. JP. Pero si Sanford. Si Sanford sa base. Yung Pakito. Yan ang aming Grand Finals MVP. Hindi nila alam, hindi nila sure. Nandun na pala yung Pakito sa base ng Team Spirit. And grabe, hindi natin inisip na gagawin nila the classic backdoor move dito sa EWC. Ako kahit ako hindi ko napansin na gano'n na pala yung nangyayari. Nung nag-iba na lang yung camera angle natin, nandun pala si Sanford. Noong moment na yun, kaya nagtataka ko, bakit si Benny Cutie nasa harap yung pala? Sumusuntok lang si Forky. Lagi nagiging sitwasyon to din before sa Echo. Nung Echo pa lang sila na kung maubos man ang kakayahan na si Benny Cutie magsisplit si Sanford talaga minsan nagiging solusyon heading to that final winning moment. Ang galing. Wow. And with that, ang ating secured na timeline ay dahil na 2-0 ng Liquid Echo, ang kalaban nilang Team Spirit ay eliminated na ang Team Spirit mula sa EWC at sa MSC 2024. And hindi nila naligtas sa kanilang sarili dahil kung nanalo sila sa very close late game na yon, meron pa sana silang pwedeng ilaban pa against Twisted Minds in the third series of the day. Oo nga, pero nakita ang kinaganda naman sana dito para sa Team Spirit. Nakita natin yung improvement ng team. Very different na from the usual play na nakita natin from M5. A lot of potential para dito sa koponan na to. Iba din talaga yung naging development ng Liquid Echo heading towards this international stage. Dahil sa mga moments nga kayo nasabi nga ni Omi, there was some clutch moves na ginawa din ng Team Spirit but that was just completely the macro decision na ginawa ng Liquid Echo para ma-divert ang buong attention ng Team Citadel. Alam nila, they will go for the bigger objective para makabawi din ng isa pang push. And wow, with everything that has happened sa seryeng ito, masasabi naman natin na for Team Spirit, no, sinabi rin natin as we watched the entire game na ang galing ni Hiko. Yeah. Meron mang isang player sa Team Spirit na pwede nating pagbigyan ng pansin, it would be the Claude from both games. Oo, sobrang tapang. Kanina nga kakakita lang natin sa highlights we're in. Habang naglalas Insanity, dito si Cartisi, nandun lang siya sa harap kasi alam niya na mabuhay pa rin siya after. And kaya na sinabi natin a lot of potential para dito sa Team Spirit pero ready po